Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me again. Okay po. Ngayong araw po is linggo. Unang linggo sa buwan ng Agosto. Alam niyo na po ba kung ano po yung pampaswerte gagawin natin ngayong linggo? Shinare ko na po yan kahapon po sa inyo. Sana po ay nagawa ninyo po para kayo swertihin tulad ko. Pero po bago ko po ipapakita ang mga pampaswerte na nandito sa aking pamamahay, ay gusto ko po muna ulit sabihin sa inyo na kayo po ay mag-subscribe. Subscribe para kayo ay swertihin. Swertihin din ako dahil bakit po ako suswertihin? Dahil nadagdagan ang aking subscriber at kayo din po ay magkakaroon ng kaalamanan tungkol sa mga pampaswerte na pampaswerte sa bahay na wala kayo. Hindi ko po alam kung meron na po kayo o kung wala pa, pero kung wala pa po ay minumungkahi ko po sa inyo na kayo po ay bumili na. Kahit ito'y mamurahin, basta ito'y klase ng pampaswerte ay kunin nyo na po dahil ito ay nagtataglay ng pampaswerte sa atin. Okay po ba? Bago ko po simulan ang pagpapakita ng aking pampaswerte dito sa loob ng aking sala, ay gusto ko munang mag-subscribe kayo. Okay po. Ang umpisahan ko papakita sa inyo ay dito po sa part na to. Kung saan ang una ko po ipapakita sa inyo ay yung part nandito. Kung saan nandito po yung mga pampaswerteng aking ginagawa. Okay po ba? Tayo po ay magsimula na. Okay po. Dito po tayo mag-start. Okay po. Dito ko po nilalagay yung mga pampaswerte ko. Nakikita nyo po ba na maraming mga plastic dito? Ito po yung binili kong mga laurel kasi naubusan po ako. Kaya yung nakita ko sa tindahan kahapon ay binili ko na lahat ng kanyang laurel. Kulang pa nga ito kung tutusin. Ayan. Hindi ko pa siya nailalagay sa aking lagayan kasi kagabi ko lang po siya nabili at ngayon nilagay ko lang po muna dito sa aking mga pampaswerte para siya ay mabendisyonan ng aking mahal na Buddha. Okay pa, lalong-lalo na ang ating mahal na Panginoon. Dito po ay naglagay po ako ng isang halaman. Ang halaman na ito ay kung alam niyo po ito kahit na hindi ko po sabihin, alam niyo po ito dahil ito ay nagkalat sa ating mga tahanan. Ito ay ordinaryong halaman lang po ito pero hindi po niyo alam kung gaano po ito kaswerte sa ating tahanan. Ito ay tinatawag na snake plant. Dapat po ay maglagay po kayo dito sa kahit saang part ng bahay ninyo, basta meron po dapat kayo dito sa loob ng tahanan itong snake plant dahil ito ay nagbibigay ng oxygen. Alam niyo naman ko ang oxygen ay ang hangin na napaka-importante sa ating katawan. Kaya po maglagay po kayo sa loob ng inyong tahanan dahil ito po ay nagbibigay ng hangin. Kumbaga, nagbibigay ng malinis na hangin na ating nilalanghap at ito po ay mabuti sa ating katawan. Okay po, ito po yung halaman na nandito po ay aking halaman na snake plant. Nilagay ko lang po siya sa isang basong malaki at punong-puno ng mga bato. Dahil alam niyo po na kung ano ibig pong sabihin ng mga bato ay akala po natin ang bato ay wala pong meaning. Pero hindi nyo po alam kung anong ibig pong sabihin ng bato. Ang bato ay nagsisimbolo ng tibay ng iyong pamilya. Di po ba ang bato ay hindi po yan basta-basta nabibiyak kung hindi nyo po sasadyain bibiyakin. Dahil ito po ay nagpapatunay na ang iyong pamilya ay matibay sa inyong pagsasama. Kaya po meron din siyang punong-punong bato. Yan po. Dito ko po siya nilalagay. At ito po naman ay aking mga pampaswerte. Yung mga maliliit dyan na makikita nyo po is yung mga asin, bawang, laurel, bigas. Ito naman ay mamaya i-discuss ko po sa inyo, ay iba-vlog ko po sa inyo ito. Pampaswerte ito sa negosyo. Pero bago ko po yan i-ano po sa inyo is gagawin po natin yan sa Miyerkules.
pampaswerte sa Miyerkules para sa negosyo po yan. Kasi ang naibigay ko na pong pampaswerte ay yung magmula ngayon hanggang bukas. So, ito ay gagawin po natin sa Martes. Dahil araw-araw po akong gumagawa ng pampaswerte. Para sa ganun po ay araw-araw din po tayong kapitan ng pampaswerte sa buhay. Parati pong tatandaan na ang pampaswerte ay parang lang po ito, parang dekorasyon lang sa ating buhay. Basta masipag lang po kayo ay matutupad ang inyong hinihiling sa mga pampaswerteng ating ginagawa. Huwag po tayong umasa sa pampaswerte dahil pag umasa po tayo sa pampaswerte na hindi naman pa tayo gumagalaw ay talagang wala pong darating. Tulad po ng parati kong sinasabi, pag kayo gumawa ng pampaswerte, huwag lang po kayong uupo sa isang tabi dahil hindi swerte ang darating. Kung ang inaasahan nyo uupo kayo sa isang tabi, maghihintay na lang ng biyaya, ay wala pong ganun na nangyayari. Ang mahuhulog po sa inyo ay nyog. At pag ang nahulog sa inyo ay nyog, bukol ang abot ninyo. Magkakagastos pa kayo, hindi sayang naman na yon, pambili ng bigas o ulam. Kung sakaling mabigat yung nyog na dumugo pa inyong ulo, mas lalong kawawa po kayo. Kaya wag lang po kayong upo sa isang tabi. Kayo ay gumalaw. Para sa ganon ay swertehin. Para sa ganon ay humipiktibo sa inyo ang mga pampaswerte inyong ginagawa. Sabi nga po nila, ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, at lagyan ng pampaswerte ang inyong mga ginagawa, ay lalong-lalo na ay magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Okay po ba? Tapos ito naman po ay ang aking Buddha. Ito po, binili ko po ito, kung hindi po ako nagkakamali, is 2007. Hindi 2007, kasi hindi 2004 or 5. Binili ko po ito ng 2004 or 2005. Ay, kung hindi 2005 kasi ang pagkakalam ko nito is mali pa yung panganay ko. Ngayon dalaga na yung panganay ko. Pero matagal na ito sa amin, magmula nung basta kung may 10 taon na ito sa amin. Ito ang kauna-unahang Buddha ko. Actually, kukwento ko po muna sa inyo. Gusto ko po muna i-share sa inyo bakit po ako nawili sa mga pampaswerte. Ganito po yun. Kasi meron akong iniidulong isang tao noon. Kasi bago siya nag-start na magnegosyo, maliit pa lang yung negosyo nila noon. Pero nung nagkaroon sila ng isang kliyente na Chinese, niregaluhan sila ng isang Buddha, malaking Buddha. Na yung Buddhang yun, ang sabi ng Chinese is alagaan nila yon at parating kakausapin, ganyan. Hanggang sa ngayon ay hindi lang siguro yung minimithi nilang pangarap sa buhay ay lagpas pa sa kanilang hinihingi. Yun po yung parang, syempre, pero hindi ko naman sinasabing dahil doon sa Buddha. Sila rin po ay reliyosong tao at talagang masipag silang tao. Sila madaling araw na gumigising, halos wala na silang tulog ko. Kumbaga talagang ginawa nilang lahat para magtagumpay sa kanilang negosyo. Hanggang ngayon ay talagang tagumpay, hanggang lagpas sa tuktok ang kanilang tagumpay na minimithi sa ngayon. So parang na-inspire din ako, pero kumbaga parang sila yung idolo mo. Syempre dapat sa atin ngayon dapat meron kang idolo. Kumbaga para mapurso mo yung gusto mo na ma-achieve sa buhay mo. Kumbaga kasi pag ganun, para kang nai-encourage mo yung sarili mo na dapat ganun ako. Ganyan, parang gusto mo makipag-competent na talaga sa sarili mo ay kaya mo din na kung kaya ng ibang makarating sa mga ganong tagumpay, bakit ako hindi ko makaya? Parang ganun ang katanungan sa mga sarili natin. Kung ganyan na kung may katanungan ka sa sarili mo ganyan, ginagarantiya ko na ikaw ay magtatagumpay balang araw. So ganun po ang nangyari. Kaya nagkaroon po ako ng mga pampaswerte dito sa buhay.
nagkaroon po ako ng marami akong biniling mga mamaya papakita ko po sa inyo lahat po ng klaseng pampaswerte ay nabili ko na. Pero nung time na akala kong hindi na ako, kung alam nyo lang po naman pinagdaanan din na, lahat naman po ng tao is may pinagdadaanan na pagsubok. Hindi po natin yan ikakaila. Depende na lang po sa atin kung paano natin dalhin. Pero walang taong ipinanganak dito sa mundo na wala pong pagsubok na darating. Kaya dapat yung pagsubok na yun ay dapat natin paghandaan para sa ganun ay hindi po tayo maghirap. Nung ako naman po ay halos nung time na parang meron akong blessing na natatanggap, parang sabihin na lang natin na parang maluwag kami sa pera. Meron kaming masagana. Hindi naman po kami naghihirap, hindi rin po kami mayaman, nasa middle class po kami. Pero may time na syempre may time na syempre may mga taong kung may maraming blessing na dumarating kung minsan nakakalimot na. Yung may time na nakakalimot na tayo sa Panginoon, nakakalimot na tayo na magpasalamat, na akala natin ay magaling na tayo, hindi na tayo mawawalan. Dumating ako sa puntong gano'n na pong nawala din po yung mga business namin dati, nagkaroon din po ako ng maraming utang, ganyan po. Ang ginawa ko po is, lahat po ng nabili kong mga pampaswerte ay nabenta ko rin po. Dahil nakalimot nga po ako sa mahal na Panginoon. Kasi akala natin nasisiyahan ka na sa sarili mo na marami kang ganyan-ganyan. Pero nakalimutan ko na meron pala ako dapat na meron kang obligasyon sa Panginoon na dapat maglaan ka ng oras, dahil lahat po ng binibigay sa iyo ay nanggaling po sa Kanya. Hindi po nanggagaling sa atin yan. Kung mayaman ka man, hindi yan nanggaling sa iyong mga magulang, hindi yan nanggaling sa iyong mga kapatid, hindi yan nanggaling sa iyo, kundi nanggaling po yan sa Panginoon. Oras, magbigay tayo ng isang araw. Itong araw na to, tamang-tama ngayong pagbablog ko na ito, dahil i-remind ko po sa inyo na itong araw na to, araw ng linggo, ay para sa Panginoon. Dapat ito hindi po tayo kikilos, talagang magdasal po tayo ng taimtim, dahil ilaan natin itong araw na ito sa pagpapahinga. Nakasulat po yan sa Biblia na ang araw ng linggo ay ang pagpapahinga, na wala tayong gagawin. Ibalik natin yung kaugalian ng mga matatanda noon na ang linggo ay talagang walang gagawin na. Wala tayong gagawin kundi magdasal. Yun po. Yan po, senior ko na ang aking buhay para ma-inspire naman po kayo na talagang ang pampaswerte ay talagang kaakibat sa ating buhay. Pero unang-una, syempre ang pagdarasal, dahil kahit anong limpak-limpak, kahit nagaano kalimpak-limpak ang gawin mong pampaswerte, kung walang patnubay sa Diyos, ay talaga namang walang mangyayari sa atin. Dahil lahat ng pampaswerte ay ginagawa natin yan para gabayan po tayo ng Panginoon, itabuhin niya lahat ng kamalasan sa buhay natin. Ganun po. Yun po yung naranasan ko. Kasi ito sasabihin ko po sa inyo dapat po ang paggawa po ng pampaswerte ay hindi po yan tinitigilan. Gumagawa ka ng swerte, gumagawa ka ng swerte sa araw-araw ng iyong pamumuhay, ipagpatuloy mo lang yan. Kahit na natupad na lahat ng kahilingan mo, huwag mong itigil yan. Dahil hindi natin po alam ang mga taong nasa paligid mo, ay naiinggit na pala, ay may nagdadasal na sa'yo ng hindi maganda. Kung wala ka ng ginagawang pampaswerte, ay mawawala din po yan. Kaya kung ito po ang masasabi ko po sa inyo, kung unti-unti pong natutupad ang iyong mga pangarap dahil po sa inyong tiyagang pagpapagawa ng mga pampaswerte, ay tuloy-tuloy nyo pong gawin yan.
meron ng mga blessing na mga dumarating. Dati-rati ay araw-araw kayong gumagawa ng pampaswerte, meron ng dumarating na mga blessing. Yung araw-araw na pampaswerte, pwede nyo namang gawin sa isang buwan. Kumbaga, dati-rati araw-araw. Ngayon, kung nakukontento na kayo sa mga blessing na dumarating sa inyo, yung mga pampaswerte naman ay pwede nyong gawin minsan sa isang buwan. Basta, huwag kayong makakalimot na gumawa ng pampaswerte sa isang buwan. Kung sakalin man kayo ay siniswerte na. Para naman yung swerteng dumarating sa inyo ay hindi po mawala. At ito rin po ang inyong tatandaan na ang mga blessing na darating sa inyo ay huwag nyo pong gamitin sa kasamaan, kayabangan at ipagmalaki sa kapwa nyo, dahil po ang mga biyayang binibigay sa inyo ay dapat pong gamitin sa kabutihan at sa inyong mga anak. Ganun po. Okay po. Natapos na po ang pag-share ko ng aking istorya ng aking buhay. Ipapakita ko na po sa inyo ngayon ng aking mga pampaswerte, dahil po noon ay nakahinto po ako sa pagpapagawa ng mapampaswerte. Ngayon po ay aking itinutuloy na, dahil alam ko po ito ay aking nakaligtaan at ito po ay naghudyat sa akin na gawin ko po uli ito, ay dahil ito rin ay parang naging hudyat sa akin na ako bumalik na sa aking ginagawa. Okay po ba? Start na po tayo. Okay po. Basta wag po kayong mawawalan ng pag-asa, dahil lahat po tayo ay may pinagdadaanan. Baka mas maganda pa nga ang iyong buhay kaysa sa mga ibang tao. Hindi lang po natin alam, yung isa napakaganda pero ang pinagdadaanan ay hindi na nakakatulog sa gabi dahil sa kakaisip sa mga problema. Kaya lahat po tayo ay may problema. Kaya depende yan sa pagdadala ng bawat tao. Kaya wag pong mawalan ng pag-asa at wag po kayo mag-isip na kayo po ay gumawa ng masama sa inyong sarili, dahil napakasama po yan. Napakalaking kasalanan sa Panginoon at kayo po hindi tatanggapin. Sa alam niyo na kung saan po kayo mapupunta kung may ginawa po kayo masama sa inyong katawan. Okay po. Mag-start na po tayo dito sa loob ng aking sala. Ipapakita ko na po sa inyo kung yung anong mga swerte nandito sa akin. Okay po. Po tayo dito sa taas, yung mga pampaswerteng ginagamit ko po. Ito po yung mga 7 dwarf ko. Ito po yung maliliit na Buddha. Ito po yung babaeng Buddha. At ito po yung Budang lalaki. Basta babaeng Buddha, lalaking Buddha, yung maliliit na Buddha. Ito po yung lagay ng coins. Lahat po dyan. Dito naman po tayo sa baba. Ito yung aking pinakamamahal na doggy. Yan, yan. Ito po, ito kasi yung main door namin. Bubuksan mo yan, main door namin. Para ito ay nakatabay. Wala pong masamang papasok dito. Ito ang aking doggy. Antique na doggy. Tignan nyo po. Yes. Yeah. Yan. Ito ang aking doggy. Ito po ay aming bantay. Dahil ayoko pong mag-alaga, hindi naman sa ayoko mag-alaga ng tunay na aso, dahil meron akong maliliit na anak. Kaya baka, syempre alam niyo naman po, nakakatakot ang mga aso kahit meron na yung kahit na may vaccine na yung mga aso natin, di rin po natin alam. Kaya ito na lang po ang aking antique na aso dito sa loob ng bahay. Okay po ba? Dapat meron po kayong ganito. Pero kung meron naman po kayong aso, kahit anong klaseng aso yan, kahit askal na aso, kahit Amerikanong aso, basta kahit na mamahaling aso, basta may aso kayo, is napakaswerte yan sa bahay. Okay po. Tapos na po tayo dito sa side na to. Papakita ko na po tayo dun sa isang side ang aking. Hindi ko alam kung ano. Okay, dito naman tayo sa isang side. Nakita, doon yung mga Buddha ko. Buddha ng mga Chinese. Ito hindi ko alam kung anong Buddha rin ito, kaya lang hindi ko alam kung anong reliyon ito. Pero ang alam ko is, basta, napakaswerte rin nito kasi hindi ko alam, parati ko siyang nakikita sa iba't ibang establishment, kahit anong klaseng establishment meron sila. Pero sabi nila, basta ito hindi ko alam. Pero yung mga iba, hanggang dito lang, wala itong inuupuan niya. Pero ito na lang ang kinuha ko para maganda, para hindi nakaupo siya sa pera. Yan. Siya. Itutok mo mabuti. Yan, para makita nila. Yan.
alam ko po, kabisado nyo po itong Buddha na to. Nakikita nyo rin po ito. Lalo na yung mga nakapanood ng video ko is yung mga negosyante. Alam ko po meron sila nito. Okay po. Siya yung aking. Binili ko ito noong 2012. Ay, hindi. O tama, 2012. Ito, 2012. Nung first time po namin magnegosyo, binili ko po ito. Yan. Tapos yung kasabay, tapos niregaluhan ako ng hanggang ditong Buddha na kulay green na yung mataba. Pero nung time na syempre hindi naman po natin alam ang mangyayari sa atin, nagkaroon din po kami ng problema, kaya ko po ay nabinta iyon. Pero maganda rin po yun dahil basta lahat po ng ito naman po ang aking jar. Ito, pinatong ko dito sa may upuan, tabi ng aking Buddha. Ito jar. Pininturahan ko lang ito ng gold dahil ang paborito kong kulay is gold or yellow. Ito naman dapat magkaroon din po kayo nito sa loob ng iyong tahanan dahil ito ay simbolo din ng pera. Kumbaga kung galing kayo sa labas, sa trabaho, parang shoot na kayo ng shoot ng swerte dito. Pumapasok lahat ng swerte dito. Kahit gaano kalaki, kaliit, kahit anong size yan, basta meron po kayo nito sa bahay, kayo po ay suswertehin. Basta hintayin lang po natin at wag lang tayong tutulog-tulog at maghihintay sa tabi. Yan po ang parati kong sinasabi, wag lang maghihintay sa isang tabi dahil wala po talagang epekto ang pangpaswerte na ginagawa natin. Kahit limpak na pangpaswerte yan, kung ikaw naman ay di gumagalaw, talaga namang walang mangyayari, bukol lang ang abutin nyo o kaya piksa sa inyong puwet sa kakaupo. Okay po ba? Dito naman sa susunod natin ay yung ipapakita ko yung is Buddha ng Japan. Yes, Japan. Napakita ko na yung yung medium size ng jar ko. Ito naman ang ipapakita ko sa yung maliliit na jar ko. Ito yan. Meron ako ng mga sizes ng mga jar kasi sabi nila napaka-imposible. Ay napakaswerte nito. Lalo na yung mga antique na mga jar. Yun, mahilig po talaga ako sa mga antique, kaya lang yun nga po, wala pa po akong pambili. Kaya kung gusto nyo po akong matulungan at makabili ng mga antique, ay mag-subscribe na po kayo. Bakit po? Pag ako nakabili at sinwerte sa aking pagbablog, pinapangako ko po sa inyo, i-PM nyo lang po ako, anong manghilingin nyo sa akin ay aking ibibigay. Yan po yung gift ko sa inyo. Dito naman po tayo sa may side na to. Kung tapos na tayo dun sa dalawang side, dito naman po tayo sa side na ito. Ito naman po ay, hindi ko alam, hapon. Sa mga Japan. Di ba, uso po ngayon yung mga Japanese surplus. Japanese surplus. Ito naman po ay binili ko sa Japan surplus noong 2014. Ito po naman yung binili ko sa Japan surplus. Sabi nila, hindi ko alam kung basta bumibili lang ako na akala kong parang unique siya. Hindi ko naman po, parang dekorasyon sa bahay na hindi ko alam, basta lahat po. Basta may sinasabi nilang pangpaswerte, ay binibili ko na lang po. Pero hindi ko naman inaasa sa kanila ang aking buhay dahil ang talagang pangpaswerte natin ay ang mahal na Panginoon. Siya lang po ang nakakaalam sa atin. Kaya dapat po maging mabait po tayo sa Kanya at huwag po tayo manglalamang sa ating kapwa. Yun lang po ang number 1. Kung ikaw ay, parati kong sinasabi, kung ikaw ay binabato ng bato, huwag mo rin batuhin ng bato, kundi batuhin mo ng tinapay. Kung meron kang pambili ng cake, batuhin mo ng cake para ikaw ay kaibiganin. Okay po ba? Ito naman ang papakita ko sa inyo ay ito, ang akin. Sabi nila maganda daw po yung mga shell, yung mga nanggagaling sa kalikasan natin. Dapat po meron kayo nun. Kumbaga kung minsan, 'di ba, yung mga mahihilig po diyan na mag-beach. Kung mahihilig po kayong mga beach, huwag lang po yung yung ang tawag doon, yung mga happenings or gatherings lang ang puntahan nyo doon. Sa bagay, nandun na kayo, kaya kumuha na kayo ng mga shell na maliliit, kaya mga bato na nandun. Okay, tapos na tayo doon sa Japan, ng pampaswerte sa Japan.
pupunta naman tayo dito sa mga Pinoy na pampaswerte. Ito naman po ay mga dragon. Pinoy Chinese pala ito na. Chinese ang dragon. Yan. Ito dragon, ito binili ko. Ito ba? Kasi noon, nakatira lang po kami sa bahay ng aking mga magulang. 2012 ay 2010 is nagpagawa po kami ng bahay, kaya ito ay matagal na rin sa amin. Siguro binabili ko ito ng 2010. So 10 years na po ito sa amin. Sabi po nila iharap ko ito sa main door ko kasi sabi nila ito yung bibigay ng swerte. Yan po. Yan. Yan po. Yan ang 9 dragons ata siya. 9 or 8. Mamaya bilangin ko po sa inyo. Ibibigay. Sundan nyo sa aking susunod na vlog. Sasabihin ko po sa inyo kung ilang bilang po ito. Okay. Yan po ang laman ng aking sala. Lahat ng aking pampaswerte. May papakita po pala ako ito. Last. Aakyat muna ako dun sa taas kasi nandun siya sa taas eh. Yes. Ito po. Bali, dalawa. Ito, partner siya. Partner, ayun po yung isa. Hindi ko na po siya tatanggalin. Ito po ay mukha. Mukha. Ito. Ito po binili ko sa mga Ipugaw. Ipugaw ba yun? Sa mga... Ipugaw. Pumunta kasi kami sa Sagada. Pagkatapos namin Sagada, umikot kami sa May Banawe through mga Ipugaw. Doon po kami nakabili nito. Sabi nila dapat meron kang antik sa bahay na nabibili sa mga natin, mga ancestors natin. Ancestors ba ang tawag doon? Basta yun na lang po. Ito yung yan. Mamaya susunod sundan nyo ang susunod kong mga vlog. Ipapakita ko po sa inyo ang picture na to. Yung talagang makikita nyo po siya. Ganyan po siya. Okay? Sasabi ko na po dito sa aking may pintuan niya. Ito po yung main door namin. Ito yung pinto ang papasok po sa aming dining table at sa mga rooms namin. Okay po. And lastly, and last but not the least, ang aking pinaka masperting buntis na frog. Siguro ngayon lang po kayo makakakita ng ganitong frog. Binili ko po ito sa may NLEX. Binili ko po ito sa may NLEX. Kung alam niyo po ang NLEX, syempre alam niyo po ang NLEX. Pag pupunta kayo ng Manila, madadaanan niyo po yung mga nandun sa tabi-tabing nagbebenta ng mga ganito. Ito po binili ko ito. Ang aking buntis na frog na hanggang ngayon ay hindi pa siya nanganganak. Dahil talagang hindi naman po siya manganganak kasi siya lang pong figurine. Okay po. Yes, nilalagay ko po siya sa aking center table para pagbukas ng aking pintuan ay lahat ng masasamang mga dala ng mga taong pumapasok dito ay napapasok dito sa kanya. Joke lang po, swerte. Yan, parati pong hinihipo. At ang kanyang mahiwagang bola. Yan, dapat sa maistahan, dapat magkaroon kayo ng bilog. Kasi pagod na yung aking taga-camera sa akin. Yan po ang aking panganay. Sa susunod po naming vlog ay yung sundan dahil marami pa po kami ipapakita sa inyo. Dahil nakita nyo lang po ngayon sa araw na to ay yung sala lang po namin. Hindi pa po kayo nakakapasok doon sa part na yon kung ang aming dining table ay nandoon po at ang aming mga kwarto. Mamaya po papakita ko po sa inyo yung ginawa kong pampaswerte ngayong araw ng linggo. Mamaya po ibablog ko po yun ulit kung ano yung ginawa kong pampaswerte sa amin. Dahil lahat po ng aking sinasabi ay amin rin ginagawa sa aming buhay at sa aming tahanan. God bless you all. Bye!